Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod. Epi Panyo, Labrador. Dito po sa inyong programang Kumpirmado. Okay, sa umaga po ito, hindi na po natin patatagalin pa yung ating pag-uusap o ating pag-uusapan sapagkat napakahalaga po ito. Kung maalala po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, isinulong ho at talagang inilaban ni Marcoleta yung karapatan daw di umano ni Sara na makakuha ng budget sa OBP. Ngayon, sinabi rin niya doon na tradisyon na bansang ito na bigyan ng budget ang OBP. So wala namang problema doon, mga minamahal ko mga kababayan. Talaga namang dapat bigyan, dapat naman talagang lagyan ang pondo ang OBP o lahat ng sangay ng ating bansa. Katulad ng PhilHealth, katulad ng DepEd, dapat talaga may pondo para magawa nila yung mga proyekto na dapat nilang gawin. Kahit saan, kahit anong departamento pa yan. Ombudsman man, DOJ man, maging sa pulisya, maging sa AFP o sa Armed Forces of the Philippines, kinakailangan yung mga pondo yung mga yan. Kaya nga humihingi ang bawat departamento ng ating bansa. Kasi kailangan nila yan. Kailangan may makitang mga project na nagawa nila. No? So, hindi natin inaalis yun. Pero parang pinamumuka kasi ni Marcoleta na parang inaalis na ng ating mga congressman yung sinasabing tradisyon, naging tradisyon na kung saan ay dapat bigyan ng budget ang OBP. Pero, ipapaliwanag ko po sa inyo yan kung bakit ganyan. Alam niyo po kasi mga kababayan, para't ano pa na nagkaroon tayo ng mga mambabatas. Ano ba trabaho ng mga mambabatas? Hindi ba gumawa ng batas? At maliban sa paggawa nila ng batas na mapapakinabangan ng mga naaapi, ng mga mahihirap, o ng lahat ng mga mamamayan sa bansang ito, sila rin po ay may karapatan na ipagtanggol ang alin. Para maliwanag ko, na ipagtanggol yung kapakanan ng taong bayan. Di ba? So, bakit ba kinakailangan tanungin muna si Sara Duterte bago dumako doon sa pagbibigay sa kanya ng budget na hinihingi niya? Kung maalala po ninyo mga kababayan, si Sara po ay public official din. Katulad ng ating mga mambabatas, katulad doon ng mga senador natin. Bakit ba kailangan siyang tanungin? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang punot dulo? Ano ba ang pinakasintido ng usapin na ito? Para sa mga kababayan natin hindi po nakakaunawa. At baka nalalaso na rin sila sa mga sinasabi o sa mga pinopost ng mga kalaban natin. Alam niyo kung bakit kailangan tanungin si Sara Duterte? Dahil po sa kanyang mga ipinakitang hindi maganda. Dahil po sa mga ginawa niyang hindi maganda. Dahil po sa kanyang panloloko sa taong bayan. Dahil po sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan po ang tamang sagot. Kung maalala po ninyo mga kababayan, natuklasan mo, naalaman mo ng ating nasa otoridad ang mga kabalbalan, ang mga kawalangyaan, ang mga panloloko ni Sara Duterte mula po noong siya ay mayor. So, ano nga ba pinaka-punot dulo kung bakit bago siya bigyan ng budget para sa 2025 ay tanungin mo na siya? Dahil po sa nangihinayang ang ating mga kababayan, nangihinayang ang ating mga congressman na mapunta na naman sa wala yung ibinibigay nila sa isang taong iginagamit lamang
yung kanyang kapangyarihan para makapagnakaw. Isang halimbawa na lang po. Noong nakaraang taon, nawawala po yung 125 million na hindi malamang kung nasaan, na hawak po ni Sara Duterte. Ngayon, yung 125 million po na yan ay bigay ho ng gobyerno sa kanya na bigay din naman ng taong bayan. Sus, madaling salita, ang pera na binigay sa kanya ay pera ng taong bayan. Ngayon, nung hinahanap na po kung saan inilapan yung 125 million, wala siyang may pakita na resibo man, katunayan man, na yan ay inilapat niya sa ganong proyekto. Meron siyang sinasabi. Marami siyang sinasabi pero hindi ka panipaniwala at hindi tugma sa mga ebidensya na nakakalat po ng ating mga mababatas. So sa madaling salita, nagsisinungaling siya. Hindi niya masabi ng tapatan o ng totoo kung saan niya talaga dinala yung 125 million. Ngayon, maliban doon, kung maaalala ninyo nung siya po ay kalihim pa ng DepEd, hindi ba't napakarami mga kabalbalan ang ginawa niya? Na kung saan ginamit niya ang DepEd para lamang makapagnakaw sa pamamagitan ng confidential fund at intelligence fund. Ngayon, nung siningip yung kanyang performance bilang kalihim ng DepEd, marami silang natuklasan. Marami. Mga kabalbalan na kung saan talagang manghihinayang ka dahil milyon-milyon ang nasayang, bilyon-bilyon ang nasayang. Sa madaling salita, na walang kabuluhan o na walang saysay yung mga perang ibinigay kay Sara Duterte na kung saan natuklasan na mayroong kabalbalan. Na kung saan naniniwala ang ating mga mambabatas, maging ang ating mga kababayan, na yung pera na ibinigay kay Sara ay napunta lamang sa sarili niyang bulsa at hindi sa taong bayan. Yan po ang malinaw, mga kababayan. Ito'y walang halong paninira. Ngayon, bumalik tayo kay Marcoleta. Gusto ko palabasin ni Marcoleta na inaalis na ang tradisyon sa pagbibigay ng budget sa OVP. Pero hindi po yan ang katotohanan. Kaya po, hinahadlangan ng ating mga kongrehista yung pagbibigay ng agad-agaran na pera kay Sara Duterte dahil po sa iniisip ng ating mga mambabatas ang kapakanan ng taong bayan na huwag masayang ang kanilang ibinibigay na pera sa isang taong magnanakaw, sa isang taong walang hiya, sa isang taong buhayan na kung saan ginagamit niya yung tradisyon na yan para lamang makapagnakaw sa pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, kung uunawain ninyo at lalaniman ninyo ang inyong mga kaisipan, may uunawaan ninyo, hindi po pamumuliti kaya. Pinagbasihan lamang po ng ating mga mambabatas yung mga ginawang kabalbalan ni Sara Duterte na kung saan isang tradisyon na ginawa din niyang kasanayan na kung saan sa pamamagitan ng tradisyon na yan sinamantala niya na kung saan dahil sanay siya sa pagnanakaw, isinabay niya dyan yung kanyang kasanayan bilang isang magnanakaw. So sa madaling salita, wala namang sanang problema sa tradisyon na bigyan ng OVP ng budget. Pero ang problema, kaya hindi dapat bigyan dahil yung taong bibigyan ay sinasamantala yung tradisyon na yan para siya makapagnakaw o para siya ay makapagnakaw. Nakukuha niyo ang punto. Kaya po, kailangan imbestigahan mo na si Sara. Dahil may kasabihan po tayo. Ang mapagkakatiwalaan sa isang maliit na bagay o mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung yung 25 million na ipinagkatiwala sa kanya ay niwinaldas niya, ninakaw niya,
hindi niya masagot kung ano at saan niya dinala yung 2 billion pa kaya. Mag-isip kayo mga kababayan. Sa totoo lang, kung maiintindihan ninyo ang iniisip po ng ating mga mambabatas ay hindi naman ang kanilang mga sarili, kundi ang kapakanan ng taong bayan. Na kung saan walang kaalam-alam sa ginagawa ni Sara Duterte, na kung saan ginagamit niya yung confidential fund, intelligence fund, para lamang nakawin yung pera ng taong bayan gamit ang kanyang panloloko o ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, sabi ni Marcoleta, para daw inaalis na yung tradisyon. Hindi yan. Hindi gano'n yun. Kaya lamang inalis, hindi basta-basta binibigay ni Sara dahil nga may problema sa tao na nandiyan dyan sa OBP. May problema sa isang tao na humahawak sa kapangyarihan bilang Vice President ng ating bansa. Kung si Leni Robredo, ang Vice President natin, ay hindi tatagal yan, maibibigay agad yung pera. Kasi bakit? Alam nila na walang katiwalian, walang pagnanakaw, walang panloloko sa taong bayan na ginagawa ang isang Vice President na katulad ni Leni Robredo. Diba? Pero dahil sa lantaran na, makapal na, grabe na, nang-aabuso na si Sara sa kanyang kapangyarihan para lamang makapagnakaw, ay pumalag na po ang ating mga mambabatas. Dahil ito na po iyong panahon na kung saan kinakailangan mas majority na maibigay sa taong bayan yung mga budget na ibinibigay naman ng gobyerno sa mga lingkod bayan. Diba? Kung noon, okay lang na magnakaw ang mga opisyal ng ating bansa dahil magnanakaw din naman yung namumuno. Okay lang yun. Panahon na ngayon ng katotohanan. Panahon na ngayon ng tunay na pagsisilbi sa taong bayan. Kaya hindi na uso na yung tradisyon ay gagamitin naman o sasabayan naman ng mga taong sanay din sa pagnanakaw. Di ba? Yan naman ang katotohanan. Huwag na tayo maglokohan pa dito. Tradisyon ba ang gusto nyo? May halimbawa po ko sa inyo para maintindihan niyo. Tradisyon na, di ba? Sa bansang ito ang ipagdiwang ng bagong taon. Umanala ninyo noon na kasanayan na ng mga nagdiriwang ng bagong taon na magpaputok. Tama? Pero dahil sa yung tradisyon na to na magpaputok tuwing bagong taon ay tila hindi maganda ang kinahantungan. Anong ginawa ng ating gobyerno? Hindi ba't pinagbawal yung mga sobra kung sumabog katulad ng mga Goodbye Philippines, napaputok, katulad ng Plapla, katulad ng ano po ba yung Sinturon ni Judas, di ba? Kasi pangit, hindi maganda ang nagiging resulta. Bagamat naging tradisyon na ng bansang ito na magpaputok. Kapag sinasalubong yung bagong taon. Wala yung pinagkaiba kay Sara. Kung ang umupo o nakaupo sa opisina ng Vice President ay isang taong hindi magnanakaw katulad ni Leni Robredo o ni Noli De Castro, walang issue. Wala na dapat pag-usapan pa. Wala na dapat mga tanong kasi alam namin o alam ng mga congressman, alam ng lahat na mapagkakatiwalaan siya. So kaya po mayroong tanong, kaya po mayroong tanungan mo na portion dyan sa camera. Sa madaling salita po, for short, wala pong tiwala ang mga congressman sa nakaupo dyan sa OBP na kung saan, kung naiintindihan sana ni Sara, kaya po siya tinatanong, hindi siya namumulitika. Dahil alam na ng lahat na magnanakaw siya. Kaya siya tinatanong, dahil alam na ng lahat na mandarambog siya. Na kung saan nakasanayan na rin niya, na kung saan naging tradisyon na rin ng pamilya nila na magnakaw sa pera ng taong bayan. Kung may tradisyon ang OBP, may tradisyon din naman ang mga Duterte. Walang iba kundi yung magnakaw bilang isang politiko.
Kaya sa kanila, tradisyon na nila ng mga Duterte ang magnakaw gamit yung kanilang kapangyarihan. Dahil dyan po sila yumaman at dyan sila naging ma-impluensya. Kaya kung ikaw ay Duterte, hindi ka corrupt, hindi ka magnanakaw, o hindi ka Duterte, baka anak ka sa labas, o baka hindi ka talaga pamilya. Kaya kailangan, pag ikaw ay Duterte, kailangan magnanakaw ka. Kailangan manloloko ka. Kailangan magaling ka magpanggap. Kaya nga sabi ko, sinasabayan ni Sara Duterte yung tradisyon na ang OVP ay mabigyan ng mga budget. At sinasabayan naman niya na kanilang mga naging nakaugalian na rin na magnakaw. Ngayon, itong si Marcoleta, ito sa totoo lang may nabalitaan ako. Ito pa lang si Marcoleta ay talagang sa totoo lang, bihasa din pala itong magnakaw. Kaya galit siya kapag ang kanyang kapwa magnanakaw ay hindi nakakapagnakaw. O baka naman may usapan silang tatlo ni Gloria Macapagal Arroyo na isa ding magnanakaw, nahanip sa pagnanakaw, talagang manluloko. Nagsama yung tatlo. Di ba? Nagsama yung tatlong puro mga mandarambong. Tingnan mo yung mata ni Marcoleta. Parang mata ng isang palaka. Alam ko, masamang imahe po yan, palaka. Hindi po maganda yan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, may motibo itong si Marcoleta. Hindi kaya gustong tumakbo nito ng pagkasenador. O kaya nagpapapogi siya sa mga membro ni Quibolo. Mga kababayan ko, hindi iniisip ni Marcoleta yung kapakanan natin. Ang iniisip po niya yung kapakanan ni Sara na makapagnakaw na naman sa pera ng taong bayan. Hindi kaya may share siya. Baka mayroon siyang ina-after. Diba? Kasi hindi naman nagaganyan si Marcoleta kung wala siyang ina-after. Diba? Alam ni Marcoleta ang dahilan. Nagtatanga-tangahan lang po siya. Nagbibingi-bingihan lang po siya sa katotohanan dahil baka kapartido nga niya kasi. Diba? Alam naman ni Marcoleta yan eh. O tas sabi niya, gumawa pa siya ng paraan para lang makontra yung mga ginagawa ng ating mga mababatas. Sabi niya, hindi dapat lahat. Hindi naman pwede sabay-sabay yan. Hindi naman pwede na hindi pa nga natatapos yung tungkol sa kanya. Isasabit ko na naman, ay mahaba-habang usapin yan. Dahil ang usapin yan, si Sara, humihingi ng budget, so siya muna. Diba? Diba? So kailangan, tapusin mo na siya. Tapusin mo na, kailangan makalusot mo na yan. Yung hinihingi niyang 2 billion na meron siyang sapat na dahilan at may sapat siyang ebidensya na dapat siyang pagkatiwalaan ng halagang 2 billion na kung saan pera ng taong bayan. Atat na po magnakaw si Sara Duterte dahil wala na po siyang kinikita. Sa totoo lang, atat na. Oh. So, kung ako mga kababayan ko ang masusunod, huwag nang bigyan si Sara ng budget. Dahil alam naman hanggat hindi niya, para sa akin hanggat hindi niya nasasabi ng totoo kung saan niya dinala yung mga pera noon. Kasi ang nilalaban po talaga dito ng ating mga mababatas, yung mga ninanakaw niya noong bilang isang vice president, nung nakarang taon lang, kailangan ilabas niya muna yun para magkaroon ng kumpiyansa yung taong bayan na talaga nga yung ibibigay niya at yung kukunin niya ngayong 2 billion ay gagamitin nga niya sa mga proyekto niya. Hindi dun sa lalaki niya. Di ba? Mga kababayan ko, nakakalungkot isipin na sa kabila ng mga ginagawa ng ating mga mababatas para ipagtanggol ang karapatan natin, may isang tao o dalawa. Sa bagay, dalawa lang naman sila eh. Kontra mo doon sa mahigit 300. So walang kwenta si Marcoleta. Diba? Lang sila, ilang piraso lang sila samantalang, kumbaga sa 100%, 3% lang sila. Kontra doon sa 97% na mas naniniwala na ang ginagawa ng mga congressman natin ay para sa taong bayan na kung saan ay hindi masayang yung pera ng taong bayan na ninanakaw lang ng mga buhaya na kumbaga ay tradisyon na rin ang magnakaw. Diba? May tradisyon pang nalalaman si Marcoleta. Kung hindi magnanakaw yung amo mo, di sana hindi tumatagal.
Hindi na tatagal. Ilang minuto lang bibigay na yan. Kasi alam ng lahat na hindi magnanakaw, hindi mandarambog, hindi lalakero. Lalakero ba o lalakera? Kaya hindi natin masisisi ang ating mga mambabatas kung bakit hindi na agad nila binibigay yung mga budget para sa OBP dahil ngayon nakaupo dyan, nuknukan ng sinungaling, nuknukan ng pagiging magnanakaw. Papayag ba kayo, taong bayan? Na basta na lamang ibigay ng Kamara yung pera natin na hindi man lang tinatanong kung saan dinala yung naunang mga perang ibinigay natin? Magpasalamat nga tayo sapagkat meron tayong mga congressman na may malasakit sa mga pera na binibigay natin, inaambag natin sa gobyerno. Dahil kung walang malasakit ng mga, bahala kayo, hindi naman sa ating pera yan, sa mga tao naman yan. Pero dahil tunay yung kanilang paglilingkod sa atin, tunay yung kanilang ginagawang pagmamalasakit sa atin. Kaya sila nagkakaya kahit na nalalagay na sa hindi magandang sitwasyon yung kanilang mga sarili. Sa totoo lang. Hindi ka natin alam, baka lahat yung mga pinagbabanda, pinagpaplanuhan na yan na isa-isang patayin ni Sara Duterte. Alam naman natin kung gaano ka utak-uod yung utak ni Sara Duterte. Alam natin, sa lahat ng pinaka-artista, kung naging artista po itong si Sara Duterte, tatanggap po ito ng talagang maraming mga, kumbaga, special award. Talagang ito na yung pinaka, kung merong superstar, ito talaga, Diamond Star po. Diba? So mga kababayan ko, magpasalamat po tayo na may mga congressman po tayong hindi basta-basta ipinagkakatiwala yung pera na pinagpapaguran natin. Yan po ang dahilan. Alam niyo kung naibigay po ng sapat ni Sara, ng tama ni Sara, yung mga hinihinging dokumento ng ating mga mambabatas, hindi naman talaga magtatagal yan. Kaya lang hindi niya masagot eh. Umiiwas siya. Ibig sabihin, pag umiiwas, may tinatago. Diba? So kaya hindi niya masagot kung nasaan niya dinala yung mga dating mga pera na pinagkatiwala sa kanya dahil dinala niya sa hindi mapapakinabangan ng taong bayan. Kaya nga nung nalaman ng ating mga congressman na yung mga pera noon na hiningi niya sa loob ng 2 taon na hindi naman pala talaga napakinabangan ng taong bayan, nang hinayan sila, nalumo sila. Kaya ang ginawa nila, kailangan mo na alang-alang sa hustisya, alang-alang sa kapakanan ng taong bayan, malaman kung nasaan ito. At kapag ito ay napatunayan na talagang ang ginamit niya sa kabutihan, anumang oras ibibigay na ito. Pasalamat nga tayo at hindi ganun-ganun lang na nakukuha ng isang politikong magnanakaw yung pera ng taong bayan. Dahil kung ganun ang magiging dahil gagamitin yung tinatawag na tradisyon, nako, maraming mga politikong aabusuhin yan. Di ba? Dapat may proseso talaga. Tama po yung ginagawa ng ating mga mambabatas at mali po yung ginagawa nito ni Marcoleta na kung saan napapapogi lang. Alam naman natin nakaalyado siya. Kaya kahit mali yung kanyang kaalyado, kakampihan niya talaga yan. Gagamitin niya yung kaalaman niya sa batas, kunyari ganito. Pero kung may utak talaga itong si Marcoleta, alam naman niya na kaya iniimbestigahan si Sara dahil nga sa mga kapalpakan nito, sa mga pagnanakaw nito, sa pera ng taong bayan, nung nakaraang taon na humingi siya ng budget sa OBP. Yan po yung rason. Kaya lang hindi sinasabi ni Marcoleta yan. Sa halip, binubulabog niya. Nililigaw niya ang usapin. Nang sa ganun, hindi mahalata ng taong bayan na kaya iniimbestigahan si Sara dahil sa marami ng natuklasang kapalpakan niya, pagnanakaw niya, kabulastugan niya bilang isang Vice President. Sabi ko nga, kung si Noli de Castro, si Leni Robredo, yung Vice President, hindi na magkakaroon ng mga tanungan dyan dahil alam ng ating mga mambabatas, alam ng ating mga congressman na yung humihingi ng budget ay talagang inilalapat nila sa tama at wasto na kung saan napapakinabangan ng taong bayan yung pera na kanilang hinihingi. Diba? So, dahil magnanakaw yung humihingi, papayag ba kayo na nakawin na naman na magnanakaw yung pera ng taong bayan? Natural wag. Kaya nga ito na yung panahon na kung saan dapat matuto na tayo. Akala kasi ni Sara, magagawa niya ang lahat. Akala kasi ni Sara, yung estilo niya dun sa Davao City, madadala pa rin niya kapag siya ay naging Vice President na. Doon siya nagkamali. Kasi
inimbestigahan siya eh. Ganun ang gawain niya eh. Naging tradisyon na sa kanya. Naging kaugalian na nila. Magmula pa sa ama niya, sa kapatid niya, sa kanya, na kung saan ay talagang nagnanakaw sa pera ng taong bayan doon sa Davao City. Nakakala nila, mai-a-apply din nila sa pagiging mas mataas pa na kapangyarihan. Hindi nangyari yun. Bakit? Hindi naman Davao City ang buong bansa. Para lokohin ni Sara. Para daanin ni Sara sa kanyang mga kaartihan, sa kanyang mga kaplas. Kaya nga, dahil nga walang masagot si Sara, anong estilo ni Sara? Gagawa ng eksena, gagawa ng istorya, gagawa ng mga panliligaw sa taong bayan para hindi magmukha na siya ay magnanakaw. Pero ang totoo, lahat po ng nilalabas ni Sara, lahat po ng ginagawa ni Sara, lahat ng kanyang sinasabi, yan po ay pagdepensa lamang sa kanyang sarili para hindi lumitaw ang katotohanan na siya nga ay isang magnanakaw. Kaya Mat Coleta, huwag mo nang ipilit yan sinasabi mong tradisyon. Walang problema sa tradisyon. Ang may problema kasi, yung nakaupo dyan sa Office of the Vice President. Walang problema sa tradisyon. Sa totoo lang, kung si Leni Robredo ang nangihingi, sa totoo lang, kung si Noli De Castro ang nangihingi, agad dyan ibibigay dahil hindi magnanakaw yung nangihingi. Hindi naman sinabi ng Kongreso na dahil magnanakaw yung aalisin na yung tradisyon. Hindi. Kailangan nag-imbestigahan dahil kung pinoprotektahan mo si Sara, pinoprotektahan naman ng mga congressman ang taong bayan na kung saan ang nagbigay ng salaping yan. Diba? Si Marcoleta ang iniisip ng po niya yung maging maganda siya, maging pogi siya sa harap ni Sara. Hindi niya na iniisip ang taong bayan. Wala siyang pakialam sa taong bayan lang kayo. Dito ako kay Sara, ma-influensya. Dito ako kasi maraming maraming galabay. Di ba? So alam naman natin yan, no? Kaya baka sumisip-sip si Marcoleta dahil iniisip na siguro, someday magiging presidente to. Baka gawin ako nitong, di ba? Kaliwat kanan tuloy. Di ba? Mga kababayan ko, wag po tayo magpadala sa isang congressman ang iniisip yung kanya lamang kasama. Wala pong problema sa tradisyon na dapat ibigay sa OBP yung budget niya every year. Pero ang problema po kasi, kaya nga nagbigay na ako sa inyo ng example, di ba? Katulad doon ng bagong taon. Kaya nga po binago na yung tradisyon na yan dahil nga po hindi naman binago yung tradisyon. Patuloy pa rin na nagdiriwang tayo sa bagong taon, pero binago lang yung estilo. No? Na wag nang magpaputok ng malalakas para hindi dumami ng biglaan yung mga pasyente sa ospital. Diba? O ganun lang din yung ibig sabihin ko. Kaya po, tinatanong mo na, inaalam mo na, iniimbestigahan mo na, dahil nga may mga nakalap silang hindi maganda, na kung saan nakakapanghinayang talaga. Para lumabas ang katotohanan na yung Vice President natin ay magnanakaw. Diba? Na hindi dapat pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Kaya sabi ko, nakakatakot pag si Sara naging presidente. Nako, maglalabasan lahat ang uri ng confidential fund at intelligence fund. Maniwala kayo, ubos na naman yung imbis na nakaahon na tayo sa utang. Dahil nga po sa inilubog tayo ng kanyang ama sa pagkakautang. Na kung saan trilyon, 6 na trilyon ang iniwan ni, maliban pa doon sa na dati pang utang ng 14, biro mo 14 na presidente, yung katumbas ni Digong, dahil yung 14 na yun ay halos kalahati ng kanyang iniwang utang sa ating bansa. Diba? Kaya nga sabi ko, pag si Sara na ang naging presidente, baka hindi lang ganun, hindi na tayo lumubog. Talagang mawawala na tayo kasi wala na, magnanakaw yung pumalit eh. Tandaan niyo, kapag si Sara po naging presidente, hindi lang 10 trilyon siguro ang nanakawin niya. At gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para po maghirap tayong mga Pilipino. Nakita naman po natin yung mukha ni Sara, ang pangit. Kitang-kita mo na sa mata ni Sara, kitang-kita mo na sa ugali niya. Napaka-spoiled. Kaya nga sabi ko, grabe yung babae mo. Natitiyak ko gagamitin na naman ni Sara yung kanilang impluwensya para po makapasok na naman si Michael Yang, para mamayagpag na naman yung mga Chinong namimiki ng mga birth certificate,
mamayagpag na naman yung mga Chinong nagkakalat ng droga dito sa ating bansa. Kaya nga, sinisikap po ng ating mga mambabatas na mailitaw na, ipaalam na sa taong bayan kung ano at sino si Sara. Na sa ganon, hindi po tayo magkamali ng pagpili pagdating po sa 2028. Nang sa ganon ay malaman na natin kung ano ba talaga at sino ba talaga ang mga Duterte. So, yan lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Huwag po kayo maniwala kay Marcoleta. Palaka ho yan. No? Maniwala ho tayo sa ginagawa ng ating mga mambabatas sapagkat hindi naman po mga bobo yan. Alam po nilang ginagawa nila na kung saan ginagawa nila yan para po sa kapakanan ng taong bayan. Kaya po tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahalan sa ating ng bayan. Maraming salamat.